Ang ganda naman ng boses ng mga batang yan. Napakatalentado. Sayang at nagpalaboy-laboy lang sila sa daan. Wika nga ng isang pasahero sa jeep. Oo nga eh. Ang babata pa nga nila para maghanap buhay sa kalsada. Mga magulang nga naman ngayon. Kinagamit ng mga anak para magkapera. Komento naman ng isa pa. Ganun na nga lamang ang gulat ng mga pasahero nang biglaang tumigil sa pagkanta ang dalawa at tumingin sa kanila. Hindi po kami inutusan ng mama namin na maghanap buhay rito sa daan, Ali. Kami po mismong nagdesisyon na mangaroling po dito. May sakit po kasi ang mama namin kaya napilitan po kaming maghanap ng pera para po may pampili po kami ng gamot sa mama namin. Wika nga ni Emmanuel. Natahimik naman ang isang alay na siyang nanghusga sa ina ng mga bata. Wala itong alam, kaya anong karapatan itong husga ng iba? Naku, pasensya na mga iyo Ang sinasabi ko lang naman base lang din sa mga napapansin ko ngayon. Pasensya na kung nahusgahan ko kayo. Paghingi ng pasensya nga nito sa bata. Okay lang po. Kung ang iba nga po sinasamantala ang mga anak nila, kami po hindi ginaganon po ni mama. Maalaga po siya at hanggang sa makakaya po niya gagawin niya po ang lahat para po sa amin. Nakita namin ang sakripisyo ni mama ng ilang taon. Kaya ngayong sumuko na ang katawan niya, gusto po namin kami naman po ang gumawa ng paraan para po sa pang-araw-araw namin. Hindi man kasya para sa gastusin po sa bahay pero at least po sapat na po yan para po may pambili kami ng gamot kay mama. Magalang na wika nga ni Emmanuel. Natouch naman kaagad ang mga pasahero na siyang nakarinig nga ng sinasabi ng mga bata. O heto, maliit na pera lang yan, pasensya na at yan lang. Yan lang kasi ang nahuling pera ko ngayon Wika nga nito. Naku, maraming salamat po, Ali. Beyaan ka po sana ng may kapal. Pasasalamat nga ni Emmanuel. Walang anuman, pasensya na ulit sa nasabi ko kanina Ani naman ito. Wala yun, Ali. Ang importante po ay nalaman niyo po kagad na mali po ang sinasabi niyo sa mama namin. Bilib din ako sa iyo Ang iba po mananatiling mapanghusga sa iba pero ikaw po, heto tumihingi ng tawad ba sa amin? Tunay ngang may mabuti kang puso, Ali. Nakangiti ngang wika ni Emmanuel. Napangiti naman ng Ali. Tunay ngang makikilala mo ang isang tao kapag nakakausap mo na ito. O heto mga bata, kunin nyo. Napalingon si Manuel at Samuel sa taong nagsalita. Nakita nila ang isang lalaking naka-formal na suot. Papel? Salamat po kuya pero para saan po to? Naku-curious nga na pagtatanong nga ni Emmanuel kay Sandro. Napatingin naman si Sandro sa cheque na kung tawagin ng mga bata ay papel. Siya, si Alessandro Cañete, isang kilalang business tycoon sa bansa. Ang pamilyang Cañete ay kilala sa mga ipinapatayo nga nilang ospital na siyang nagkalat sa ibang bansang Pilipinas kahit man sa ibang bansa. Ibigay mo sa mama mo. Alam kong alam niya ang gagawin sa papel na yan. Ani nga ni Sandro. Tumango naman ang dalawang bata. Maraming salamat po kuya. Pasasalamat nga ng dalawang bata sa kanya. Nang tumalikod na ang dalawang bata, nanatili ang tingin ni Sandro sa mga to. Bakit hindi ako mapakali? At bakit gusto ko silang sundan? Ano bang meron sa kanila? At bakit ako nagkakaganito? Ani nga ni Sandro sa isip niya. Napatingin si Sandro sa oras at napabuntong hininga na nga lamang. Nasiraan siya ng sasakyan kanina at dahil may meeting siyang kailangan na daluhan, napilitan nga siyang sumakay ng jeep. Hindi niya naman nakakalain na mas matatagalan pala siya roon. Kuya, magkakasya ba ang perang nalimos po natin ngayon? Isa na lang po ang gamot ni mama Sakto na lang yun para ngayong araw. Wika pa nga ni Samuel. Maghahanap tayo ng paraan para mabili ang gamot ni mama. Tiwala lang Samuel, makakahanap din tayo ng sapat na pera para sa gamot ni mama. Tugon naman ni Emmanuel. Pero kuya, paanong pagkain natin? Walang kakainin si mama, tayo nagugutom na rin Okay naman siguro tayo sa tinapay lang Samuel, di ba? Okay lang ba? Sa susunod na lang tayo magkain ng masarap. Sige po kuya. Sagutan naman ng dalawa. Si Sandro na siyang nakikinig sa usapan ng dalawa na siyang nakaupo sa gilid ng kalsada malapit nga sa kanila. Napababundong hininga na nga lamang. Kinuha niya ang cellphone niya at may tinawagan.
Hello, Miss Jessel? Anya, nang matawagan nga ang sekretarya niya. Hello sir, nandito na po ang mga investors, nasaan na po kayo? Sagot nga nito. Napatingin naman si Sandro sa mga bata. Cancel the meeting. May mas importante akong gagawin ngayon. Walang paso-baling wika nga niya. Apo, pero sir nandito na po ang mga investors, hindi po pwedeng i-cancel ko na lang bigla. Hindi pa nga pinapatapos ni Sandro ang sekretarya niya at bumaba na nga ng jeep para lapitan nga ang dalawang bata. Mga bata, uwi na ba kayo? Ani nga ni Sandro nang makalapit nga sa dalawang bata. Napatingala naman kaagad ang dalawa sa kanya. Oh, kuya ikaw po pala. Nagsitayuan ang dalawa at binigyan ng magaan ng ngiti ang lalaking nasa harapan nila. Kahit na matindi ang pinagdadaanan ng dalawa, hindi pa rin nila nakakalimutang maging magalang at ngumiti sa kapwa dahil yun ang itinuturo nga ng ina nila sa kanila. Hindi pa po kami uuwi kuya, kulang pa ang pera namin para po sa gamot ni mama eh. Malungkot na wika ni Emmanuel. Napatingin naman si Sandro sa perang hawak-hawak ng dalawang bata. Bakit kulang? Ani ni Sandro. Gusto kasi naming makapondo po ng gamot para po may mainom po si mama kapag kinakailangan. No-overfatigue po kasi si mama kuya sa pagkakayod niya po para mabuhay kaming dalawa ni Samuel. Sumuko po ang katawan niya. Naglalabada kasi siya. Minsan part-timer sa karinderya. Kahit ano-anong trabaho na pong pinasukan ni mama para sa amin kaya saludo po ako sa mga taong triple-triple po ang trabaho. Kasi alam namin na hindi madali. Saludo ako sa mga naglalabada at sa mga taong naghihirap sa pagkuskus ng mga kaldero sa karinderya dahil nagsasakripisyo sila para sa pamilya nila. Ang mga ganoong tao ang mas masarap tulungan dahil alam kong totoo ang pagsusumikap nila. Kaya kapag nagkapera ako, sila ang una kong tutulungan. Pursigidong wika nga ni Emmanuel. Napangiti naman si Sandro sa narinig. Hindi nga niya anak ang bata o kaya naman ay kaano-ano man lang pero hindi niya maiwasang maging proud. Sa masalimuot ng mundo, masaya si Sandro na makakita nga ng isang batang alam nga niyang may paninindigan sa buhay. Dan ituro mo sa akin ang daan patungo sa inyong bahay, bata. At ako nang bahala sa lahat. Biglang anya na siyang ikinagulat naman ng dalawang bata. Po? Nagugulantang na wika ng dalawa. Gamot, pagkain at kung ano-ano pa, sagot ko na. Tinignan ni Sandro ang cheque na ibinigay nga niya sa dalawa kanina. Ang papel na yan ang sasagot ng lahat. Dagdag pa nga niya. Doon nga ay sabay nilang tinahak ang daan patungo sa isang eskinita. Nandito na po tayo kuya. Yan na po ang bahay namin. Wika nga ni Emmanuel habang nakaturo nga sa bahay nila. Inilipot naman ni Sandro ang paningin niya at tumambad sa kanya ang sire-sirang bahay na siyang itinuro nga ng mga bata sa kanya. Halika po kuya, pasok po. Pagiya pa nga ni Emmanuel sa kanya. Bago pa man sumunod si Sandro sa mga bata, ay tinawagan niya ang sekretarya niya, tinutusan nga itong magdala ng mga groceries para sa naturang pamilya. Nang biglang, Mama! pagsigaw nga ni Emmanuel at Samuel. Mabilis na napatakbo si Sandro, papasok sa loob ng bahay nang marinig nga ang sigawan na yun ng mga bata. Anong nangyayari? Humahangos naman at tanong nga ng babae at tumambad sa kanya ang nakahandusay na babae na siyang iniiyakan ng mga bata. Kuya, si Mama! Umiiyak na usal nga ng batang si Emmanuel. Lumapit si Sandro sa mga bata at siya na nga ang bumuhat sa babae. Maingat niya itong inihiga sa higaang gawa sa kawayan. Nakasunod naman sa kanya ang dalawa na tila ayaw mawala sa paningin nila ang ina. Mama, bakit nandun ka sa kusina? Anong ginagawa mo ron? Lumabas lang kami saglit para maghanap ng pera at nang may pambili kami ng gamot para po sa'yo, Mama. Naluluhang sad nga ng kambal. Nakita naman ni Sandro ang maliit ng ngiti ng babae sa labi nito taliwas sa masama nitong karamdaman. Gusto lang magsayang ni Mama para pag-uwi niyo ay may makain kayo. Kaso pagdating ko sa kusina nahilo naman ako. Hindi ako nakahanap ng makakasuporta sa akin kaya natumba ako. Sensya na kung pinag-alala ko kayong mga anak. Nangihinang wika naman ni Emma. Bakit magsasayang ka, Mama?
masama ang pakiramdam mo, sana nanatili ka na lang po na nakahiga po sa higaan mo at hinintay kami, Mama. Wika nga ni Emmanuel. Nangakmang ibubuka nga ni Emma ang bibig niya para magsalita ay may nauna naman sa kanya. Tamang sinasabi ng mga bata. Kung ganong masama pa lang pakiramdam mo, sana nanatili ka na lang sa higaan mo at nang hindi mag-alala ang mga bata sa pag-uwi nila. Pagsingit naman ni Sandro sa usapan. Natahimik sila at napalingon sa gawin ni Sandro. Tila doon naman siya naalala ni Emmanuel na siyang naging okupado nga ang isip nang ilang sandali nang dahil nga sa natagpo ang eksena ng ina sa kusina. Siya nga pala, Mama. Siya po ang tutulong po sa atin. Sabi niya sagot niya raw po yung gamot mo tsaka pagkain natin, Mama. May sasalba na po sa atin. Hindi na po tayo magugutom. Pagpapakilala nga ni Emmanuel kay Sandro. Nang marinig naman yun ni Emma, ay napapabangon na siya. Mabilis naman ang kilos ni Sandro na hawakan ng babae at pigilan nito sa binabalik na pagbangon. Masama pa ang pakiramdam mo, diba? Bakit bumabangon ka? Kausapin mo ko nang nakahiga. Anya kay Emma. Nako, napakawalang galang ko naman po kung ganun nga ang gagawin ko sa inyo, sir. Kayo po ang tutulong sa amin kaya dapat lang nagalangin ko kayo. Katwiran naman ni Emma. No need. As what I said, okay lang. Hindi naman ako kagaya ng iba na kailangan ng formal na kausapin dahil lang sa may utang na loob ka sa kanila. Ibahin mo ko, miss. Kumunot noon naman si Emma. Mrs., may asawa na po ko, sir. Pagtatama nga niya. Natigilan naman sandali si Sandro. About that, I'm sorry. Nasaan pala ang asawa mo? Pang-uusisa naman ni Sandro. Nailibot nga ni Sandro ang kanyang paningin nang biglaang matahimik ang tatlo sa naging tanong nga niya. Bakit? Nagtatakang anya. Wala na po ang papa namin, kuya. Patay na po siya. Matagal na. Kaya si Mama na lang po ang nagtataguyod sa amin ng ilang taon dahil mag-isa na lang siya at wala nang kasangga sa buhay. Malungkot na wika ni Emmanuel. Sinong may sabing wala siyang kasangga sa buhay? Nandyan kayo. Tinutulungan niyo ang mama niyo. Kaya kayo na ang bagong kasangga niya sa buhay. Kaya nga lumabas kayo at naghanap ng pera kasi kayo ang papwedeng makatulong sa kanya, diba? And that's what a family is. Nagtutulungan. Hindi kagaya ng iba na nag-aaway pa dahil sa pera at kung ano-ano pa. Wika nga ni Sandro na siyang ikinangiti nga naman ni Emma. Masaya rin akong ganito kabait at karesponsable ang mga anak ko. Sir, nakakampante ako. Kahit iniwan man ako ng asawa ko, inihabili naman niya sa akin ang dalawang anak na siyang nagpapalakas sa akin kapag halos sumuko na ako sa buhay. Napatigil nga siya saglit sa pagsasalita. Pero nung isang linggo lang, hindi na talaga kaya ng katawan ko kaya na-overfatigue ako. Malungkot na dagdag pa nga niya. Napangiti naman si Sandro sa narinig. Okay lang namang magpakita ng kahinaan. Okay lang na magpahinga. Katawan ng puhunan natin sa buhay kaya dapat lang din na magpahinga. Huwag abusuhin ang katawan natin, it's okay to rest. Deserve mo naman yun kaya okay lang. Pagpapagaan nga niya ng loob ni Emma na siyang ikinangiti nga nito. Alam ko namang deserve ko, pero dahil sa kahirapan namin hindi ko na naisip pang magpahinga. Kaya ako bumangon kanina kasi alam kong nagugutom ng mga anak ko. Mas uunahin ko pa rin ang kapakanan nila kaysa sa akin. Madamdaming ani na ni Emma. Bumaling siya sa gawin ng mga anak niya at kahit nangihina ay iniangat nga niya ang kamay niya para maingat na mahaplos ang mukha ng dalawang anak. Mahal na mahal ko silang dalawa at nag-aalala ako sa lakad nila. Kaya kahit masama ang pakiramdam ko at mahina pa ang katawan ko, bumabangon ako para magsaing man lang ng kanin. Sila na nga ang naghahanap ng gamot para sa akin tapos hihiga-higa lang ako rito sa amin. Hindi ako sanay. Noon naman kahit na may ubo, nakakaya ng katawan ko. Malungkot na pagkukwento pa nga ni Emma na tila ba nangihina na nga ang boses. Kasi nga kailangan mong pahinga. Magpahinga ka rin kahit ilang oras lang. At iisipin mo rin dapat ang sarili mo para din sa mga anak mo yun. Suwestyon naman ni Sandro. Mapait namang napangiti si Emma.
Iba kasi ang oras sa aming mahihirap kaysa sa inyong mayayaman, sir. Dito sa amin ang bawat segundo mahalaga. Kaya hindi na namin iisipang magpahinga pa. Sadyang nitong mga nakaraang araw lang talaga, hindi na nakayanan ng katawan ko. Kaya nadapuan ng sakit, medyo nagkakahina na rin ako ngayon, sir. Napangisi na nga lamang si Sandro dahil sa biglaan nga nitong sinabi. Ano nga palang pangalan mo? Bigla ang pagtatanong ni Sandro. Napatigil si Sandro nang makita ang pagngiti ng babae. Namumpot lamang ito ngunit nagawa pa rin itong umiti. Bakit? Wala lang. Hindi pa pala tayo nagkakilala. Tapos kung ano-ano nang pinag-uusapan natin. Nakakahiya naman, ako nga pala si Emma, sir. Sila naman sila Emmanuel at Samuel, mga anak ko. Nakangiting sabi nga ni Emma. Napangiti naman pabalik si Sandro. Nice to meet you, ma'am, at sa dalawang batang nagsisilbing anghel mo. Sakto namang tumunog ang cellphone ni Sandro at tumatawag nga ang sekretarya niya. Giselle, ani sa kamilang niya. Sir, nandito na po kami sa labas. Ani nga nito. Kompleto naman ang dala niyo, di ba? Paninigurado nga niya. Yes po, sir. Muling sagot nga nito. Tumingin si Sandro sa mag-iina at nginitian nga ang tatlo. Emmanuel, tama? Anya kay Emmanuel. Opo, bakit po kuya? Tugon naman ng bata. Tulungan mong magbihis ang mama mo, basa ang damit niya. Kaya siguradong lalala ang sakit niya kapag hinayaan natin siyang matuyuan. Kayo na munang bahala dito. Aalis lang ako saglit. Paalam nga niya. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa si Sandro at lumabas na nga ng mumunting bahay. Sinalubong niya si Giselle at ang iba pang mga empleyado niya. Sir, ano pong ginagawa niyo rito? Kaninong bahay po yan? Tsaka bakit sira-sira? May kamag-anak kang wakwak, sir? Nakikurious pa nga na wika ng isa niyang empleyado na siyang ikinakunot nga ng noon ni Sandro. Anong wakwak? Tumigil ka nga, Jonathan. Palibhasa, ganyan ang bahay, wakwak na? Galing ka ba sa probinsya o kung makawakwak ka dyan, wagas? Anya pa. Sa katunayan, taga-probinsya nga po ako, sir eh. Sada man ang lalaki. O baka naman ikaw ang wakwak dito. Napakamot na nga lamang ito ng ulo. Tama na nga ang usapan, tara na sa loob. Sir, papasok tayo dyan? Sinasabi ko sa iyo, sir, hindi biro ang makasagupa ng wakwak. Wika naman ito. Seryoso namang napatingin si Sandro sa tauhan niya. Ipaparinig mo yan sa akin o sa kanila? Hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ka sa trabaho. Natahimik na nga lamang ito. Walang sino man ang pupwedeng mangmaliit sa kanila. Sino man ang lalabag doon. Hindi ako magdadalawang isip sa desisyon kong tanggalin kayo sa kumpanya ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong wika pa nga niya. Yes po, sir. Sabay-sabay na sagot na nga lamang ng mga to. Doon nga ay tahimik nilang ipinasok sa mumunting bahay ang mga groceries na dala-dala nila. Kuya, sino po yung mga kasama mo at bakit po ang dami-dami niyo pong dala? Ano po ang mga yan? Sunod-sunod pa nga na pagtatanong ni Emmanuel na siyang ikinangiti nga ni Sandro. Sabi ko nga kanina ako ang bahala sa lahat. Nandito na ang mga ipinangako ko sa inyo kanina. Pagkain, gamot at iba pang mga kakailangan ninyo rito sa bahay. Simpleng wika nga niya. Tinignan ni Sandro mga kasamahan niya. Siya nga pala mga empleyado ko sila at nandito sila para tumulong. Okay lang ba na pumasok sila sa bahay niyo? Pagtatanong niya kay Emmanuel. Naku, okay lang po pero nakakahiyan man po dahil sira-sira po ang bahay namin. Pasensya na po kaagad mga ate at kuya. Wala pang pera pang paggawa po ng bahay pero pagsusumikapan ko ho. Hindi man po ngayon pero alam ko po sa takdang panahon. Positibong wika nga ng bata na puno nga ng pangarap. Napanganga naman ng mga to sa pagka-mature mag-isip ng bata. Puhon, magagawa mo rin ang hangarin na yan bata. Tiwala ko sa'yo. Wika nga ng isang empleyado na siyang ikinangiti nga ni Sandro at Emmanuel. Tuluyan nga silang pumasok sa bahay at inayos nga ang dala-dala nga nilang mga groceries. Emmanuel, anong gusto niyong ulamin ngayong tanghali? Biglang pagtatanong pa nga ni Sandro sa mga bata. Adobo at fried chicken po kuya. Yun po ang ninanais namin noon pa man eh. Simula ho nung nawalay po sa amin si tatay, hindi na po kami nakatikim po ng fried chicken kaya yan po ang palaging tinatakam po namin sa araw-araw. Tugon nga nito.
tumango si Sandro. Okay, fried chicken at adobong manok. Napanganga naman ang lahat sa ginawang paghahanda nga ni Sandro sa mga ingredients. Boss, anong gagawin mo? Ipagluluto mo sila? As in for real? Hindi makapaniwalang wika pa nga ng isang empleyado. Naalala naman ni Sandro na nandoon pa pala ang mga tauhan niya, kaya hinarap na nga niya ito. Oo, makakalis na kayo. Ako nang bahala rito. Nang tuluyang makaalis ang mga tauhan na nagtataka ay doon na nga siya nagpatuloy sa ginagawa niya. Talaga po bang ipagluluto niyo po kami, kuya? Pagtatanong nga ni Emmanuel. Oo naman, bakit hindi? Tila naman sumasayaw ang puso ni Emmanuel sa saya. Kuya, bakit mo po ginagawa sa amin to? Kuryosong wika naman ng bata. Napatigil sa ginagawa si Sandro at napalingon sa gawin ng bata. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili. Ano ba namang tanong yan? Ginagawa ko to kasi deserve niyo ang ganitong treatment. Ginagawa ko to kasi alam kong kailangan niyo. Na ginawa akong instrumento para iangat kayo. Gusto ko lang kayong tulungan kaya ginagawa kong lahat ng to. Tugon pa nga nito. Napangiti naman ang batang si Emmanuel. May iba kasi kuya na binabaliwala lang po kami. Pero ikaw po, heto ka, tinutulungan po kami. Hindi lang po simpleng pagtulong, kundi inaalalayan tsaka inaalagaan at iniingatan mo po kami. Kaya salamat po kuya, maraming salamat po talaga, napakabait mo po sa amin. Nakangiting bika nga ni Emmanuel. Walang anuman Emmanuel. At isa pa akong iba, ay walang pakialam sa inyo, ibahin niyo ako. Kumindat-kindat nga na wika ni Sandro. Napangiti naman ng bata. Lumapit ito palapit nga sa kuya Sandro niya at naisipan ng tumulong nga sa ginagawa nito. Tulungan ko na ho kayo kuya, wika nga ni Emmanuel. Doon nga'y nagbonding ang dalawa sa kusina. Lingid sa kanilang kaalaman na roon rin pala si Emma at masinsinang nanunood nga sa kanila. Mama, sa tingin mo po totoo pong pinapakitang ugali po ni Kuya Sandro tungon sa atin? Hindi po ba pagpapakitang tao lang po ang ginagawa niya? Naka-curious nga ngunit may bahid ng lungkot na tanong nga ni Samuel sa ina niya. Kahit si Emma napapaisip na nga rin sa kakaibang kilos ng binata tungo sa kanila. Hindi ko alam eh. Siya lang ang nakakasagot niyan. Pero ang alam ko lang tinutulungan niya tayo ngayon. Yun naman ang importante, di ba anak? May taon ngang tutulong sa atin. Hindi sa uhaw tayo sa tulong. Sadyang kailangan lang talaga natin ng tulong sa ganitong panahon na nagkakasakit ako. Pero hayaan niyo, kapag bumalik ang lakas ko, babayaran natin ang utang na loob natin. Sa Kuya Sandro niyo, okay ba yun sa inyo, Samuel? Malaki naman ang ngiting na patangwang bata. Nang matapos sina Sandro at Emmanuel, sa niluluto nga nilang fried chicken at adobong manok ay tinawag na nga nila sina Emma at Samuel. Mama, Samuel, kakain na. Masarap ang ulam natin ngayon kaya hindi pa pwedeng paghintayin ng pagkain. Usal nga ni Emmanuel na siyang ikinangisi na nga lamang ni Sandro. Wow! Fried chicken at saka adobong manok! Favorite namin to! Salamat Kuya Sandro! Nagagalak naman ang wika ni Samuel na siyang ikinangiti ni Sandro. Walang anuman, upo ka na at nang makapag-pray at makakain na. Malumani na wika nga ni Sandro. Nang makita ni Emma ay tumayo nga si Sandro at inalalayan nga ito sa hapag. Naku, okay lang ako, kaya ko na sir. Mabilis na wika naman ni Emma. Okay lang, I insist. Mahina ka pa kaya dapat lang natulungan at alalayan kita. Here, dito ka na umupo. Sad nga ni Sandro. Nahihiya man hindi na nga umangal pa si Emma sa ginagawa ng lalaki sa kanya. Estranghero man ito sa mga mata nila pero hindi ganun ang pinapakita ng lalaki sa kanila. Kaya na-appreciate niya ang binata sa pagiging maalaga nito sa kanila. Mama, ang sarap-sarap po ng fried chicken tsaka adobong manok. Nagagalak na wika ng batang si Samuel. Napangiti naman kaagad si Emma. Oo naman, masarap nga kaya kumain ka. Nang kumain siya na nak, okay? Pasensya na kung hindi ko na ibibigay ang mga gusto niyo noon ha. Mag-isa lang kasi si mama eh. Okay lang po mama, basta po magkakasama lang po tayo. Pero nagpapasalamat po kami kay Kuya Sandro at dumating po siya sa buhay natin. Dahil nakakakain na po tayo ng ganito kasarap na mga pagkain. Nakangiting wika nga ni Samuel. O kaya anong sasabihin natin kay Kuya Sandro? Maraming salamat po Kuya Sandro. Sabay na pagpapasalamat nga ng dalawang bata
na siyang ikinatawa nga ni Sandro. Ilang ulit ko na bang narinig yan sa inyo ngayong araw? Sabi ko nga sa inyo walang anuman. Kayo yan eh. Kaya tutulong at tutulong talaga ako. Magaan ang loob ko sa inyo. O siya, kumain na tayo at baka lumamig pa ang mga pagkain. Nakatawang wika naman ni Sandro. Si Emma naman, na siyang nakikinig lamang sa usapan ng mga to, palihim nang napapangiti. Ganon na lang ang gulat niya nang biglaang tumayo ang tatlo at sabay nga na nilagyan ng ulam ang plato niya. Napatigil naman sina Emmanuel at Samuel at Sandro at nagkatinginan pa. Doon ay sabay nga silang napapangiti at napabalik nga sa pagkakaupo nila. Masayang kumain ang mumunting pamilya kasama si Sandro na siyang bagong salta sa lugar at tahanan nila. Lingid sa kanilang kaalaman ng lalaki pa lang ang tumulong sa kanila ang siyang tuluyang magpapabago sa mahirap nilang buhay. Habang si Sandro naman ay walang kaalam-alam na ang pamilyang tinutulungan niya ay siyang magpapabago sa malungkot at mapanglaw niyang mundo. Sandro, saan ka pupunta? Nabalitaan ko na hindi mo sinipot ang mga investors mo at kinansela mo pa nang walang dahilan ng meeting mo ah. Ano bang pinaggagawa mo, Alessandro? Alam mong may mahalaga tayong negosasyon sa US, kaya bakit kinansela mo ang meeting kahapon? Saan ka ba napunta? Sunod-sunod nga na pagtanong ng ama niya sa kanya. Nasa mansyon siya ng mga kanyete kaya malamang sa malamang ay bulyaw ng ama niya ang palagyang naririnig niya. May importante lang akong ginawa kahapon, Dad. Sagot nga niya sa ama. Mas importante pa kaysa sa mga investors at board members natin sa kumpanya? Umayos ka, Alessandro. Paninigaw nga ng ama niya, tumayos naman kaagad sa pagkakatayo si Sandro. Mas importante pa kaysa sa buhay ko, Dad. Don't worry. Kung ang mga investors at board members lang naman ang kinakatakot mo, ako nang bahala sa kanila. Kakausapin ko sila kung yun ang gusto mo. Yun lang at tumalis na nga sa mansyon si Sandro. Nasasanay na nga siyang palagian nga siyang binubulyawan ng ama. Kapag nagkakamali siya kaya binaliwala na nga lamang niya. Naging stressful ang umaga ni Sandro kaya naisipan nga niyang bumisita sa mumunting bahay nga ng squatter. Pagdating niya ay namataan nga niya ang dalawang batang naglalabada nga sa medyo luma na ring poso. Good morning! Bigla ang bati nga ni Sandro sa mga bata. Sabay na napalingon nga ang dalawa. Ganon na nga lamang ang pagkislap ng mga mata ng mga bata nang makitang makilala siya. Kuya Sandro! Sigaw nga ng dalawa at tumakbo nga sa gawin niya. Napatawa na nga lamang si Sandro nang bigla ang yumakap nga ang dalawa sa kanyang ngunit dahil bata pa at hindi pa nga masyadong katangkaran ay sa may bewang nga niya lang ito nakayakap. Anong ginagawa niyo? Pagtatanong niya sa mga to. Naglalaba po kami, kuya. Hindi namin hinahayaan si mama na maglaba po ng mga damit namin dahil alam naman po namin kababalik lang po ng lakas ni. Ayaw po naming mabinat siya. Tugon naman ni Emmanuel. Napangiti naman si Sandro sa naging sagot nga nito sa tanong niya. Mabuti naman kung ganoon. Kung kaya niyo namang gawin, kayo na ang gumawa. Wala namang masama kung tutulungan natin ang pamilya natin, di ba? Basta ba dapat kaya niyo talaga? At huwag papagurin ng sarili. Opo, kuya! Tugon naman ni Emmanuel. Napatingin si Sandro sa mumunting bahay. Nasaan pala ang mama niyo? Anong ginagawa niya? Okay naman ba siya? Sunod-sunod nga na pagtatanong ni Sandro sa mga bata. Okay na po si mama, kuya. Maraming salamat po sa tulong mo dahil po sa iyo nakainom po si mama ng gamot at may mga masasarap pa po na pagkain kami. Isa pa ho, hindi na po namin kailangan mamalimos sa terminal para lang po makain namin yung gusto namin at para po mabigyan namin si mama at hindi na po siya mag-aalala. Salamat po talaga ng marami, kuya. Nakangiting wika nga ni Emmanuel. Walang anumano siya. Tara na, tutulungan ko na kayo sa labahin niyo. Tinanggal ni Sandro ang coat niya bago tumulong sa mga bata sa paglalabada. Okay lang po ba na maglalaba ka, Kuya Sandro? Baka po madumihan po yung suot nyo. Kaya na po namin to. Sanay naman po kami. Okay lang, may mga damit ako sa opisina ko kaya maisusuot ko kapag nadumihan ako. Huwag niyo na akong lalahanin pa, maglaba na lang tayo at nang matapos na tayo rito at makapagpahinga. Doon nga ay masaya nga silang naglalaba habang nag-uusap sa kung ano-anong mga bagay.
Mga anak, tawag nga ni Emma. Ganun na nga lamang ang pagtigil ni Emma nang makita nga si Sandro kasama ang dalawa nga niyang anak na naglalaba nga ng mga damit nila. Naku sir, bakit naglalaba ka dyan? Nakakahiya po, tumayo na po kayo sir. Natataranta nga na wika ni Emma kay Sandro nang makalapit nga dito. Okay lang, nakita ko kasi silang naglalaba kaya tumulong na ako. Napapakagat labi na nga lamang si Emma. Nahihiya siya sa sitwasyong nadatnan nga sa labas ng bahay nila. Ano nga po palang ginagawa niyo dito sir? Pagtatanong nga ni Emma. Napatigil naman sa ginagawa si Sandro at napatingin nga sa gawin ni Emma. Ang huli naman ni muling napapakagat sa iba pang labi dahil alam nga niyang mali ang naging tanong niya. At iba ang dating. Binibisita ko lang kayo. Gusto ko lang tignan kung okay na ba kayo rito o kung okay ka na ba. Kamusta naman ang pakiramdam mo, Emma? Sabi sa akin ni Manuel, medyo bumabalik na raw ang sigla mo. Napangiti naman si Emma. Medyo masakit pa ang katawan ko pero kaya ko namang tumulong sa gawaing bahay. Kaya na ng katawan ko kaya maraming salamat sa tulong mo, sir. Salamat sa pagtulong sa pamilya ko. Napatango si Sandro sa naging tugon nga nito sa kanya. Tila nakakampante nga siya dahil alam niyang bumabalik na nga ang lakas ni Emma. Tumigil na muna kayo dyan sa ginagawa niyo sir, kumain na po muna tayo sa loob. Nakahanda ng pagkain. Ani nga ni Emma. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa si Sandro at tumayo na. Mulod naman kagad. Ang dalawang bata na kanina pa nga nagugutom, magmula nung naglalaba. Kainan na! Masiglang wika nga ni Samuel. Napatawa na nga lamang si Sandro at nagsimula na nga rin kumain. Ang nooy pagbisi-bisita nga lang ni Sandro sa bahay ni Emma ay naging routine na. Kuya Sandro! Pagsisigaw ng mga bata. Dahil halos araw-araw na nga bumibisita si Sandro, ay nasasanay na nga ang mga bata sa presensya nito. Bagay na siyang ikinabahala nga ni Emma. Natatakot nga siyang baka maging dependent ang mga bata rito. Natatakot siyang baka masanay ang mga bata na palagian nga itong naroon sa bahay nila. Natatakot siyang baka isang araw bigla ang mawala ang binata at hindi na nga sisipot sa bahay nila at yun ang mas ikinatatakot niya. Ang masakta ng mga anak niya dahil nga napapalapit na nga rin ang mga to sa lalaki. Kaya nang magkatsyempo ay palihim nga niyang kinausap ang binata. Sir Sandro, pwede ko po ba kayong makausap? Nang tayo lang? Bigla ang wika ni Emma sa binata. Nagtataka man ay tumango naman si Sandro. Nang maunang maglakad si Emma palabas ng bahay, ay sumunod na siya rito. Anong pag-uusapan natin? Anya nang makaupo nga sila sa usang upuan. Nang mapansin ang pananahimik ni Emma ay napapalingon nga si Sandro sa gawin nito. Kamusta pala ang karamdaman mo? Okay ka na? Wala nang masakit sa katawan mo? Sunod-sunod pa nga na pagtatanong nga niya kay Emma. Bakit mo ginagawa ang lahat ng to, Sir Sandro? Bigla ang pagtatanong nga ni Emma na tila pinabaliwala nga ang pangungumusta ni Sandro sa kanya. Naroon ang seryoso sa boses niya kaya naninibago nga si Sandro sa kilos niya. Bakit ang seryoso mo? Nakatawang wika ni Sandro. Kasi seryoso ako, sir. Seryoso ako nung nakita mong nangangailangan kami ng tulong. At seryoso ako nung pinayagan kitang maging close sa mga anak ko. Kaya napapatanong ako ngayon, sir. Bakit mo pa ginagawa ng lahat ng to? Napangiti naman si Sandro. Kasi gusto ko. Nung araw na nakita ko sina Emmanuel at Samuel sa may kalsada na nangangaroling para may pambili ng gamot mo. Doon ako nakumbinsi na kailangan ako ng mga batang yun at kailangan niyo ako. Kaya ako nandito. Kaya nandito ako ngayon sa harapan mo kasi nakatadhanang mangyari to. Walang paligoy-ligoy nga na tugon nga ni Sandro. Napaiwas na nga lamang ng tingin si Emma. Hindi niya mawari kung naiinis ba siya. Dahil sinasanay nga ng binatang mga anak niya. Nakasama ito kung dahil ba may kakaiba na nga siyang nararamdaman para rito. Hindi mo responsibilidad na araw-araw kaming bibisitahin dito. At hindi mo responsibilidad na samahan ang mga anak ko. Hindi ko nga responsibilidad pero gusto ko. Mas pinipili kong gawin to kaya nandito ako. Natahimik naman si Emma. Ayoko kasing masanay sila sa presensya mo tapos kapag dumating ang araw na aalis ka na,
at hindi magpapakita sa amin, masasaktan sila. Iiyak sila. Mabilis silang mapalapit. Sa isang tao mabilis silang ma-attach. Kaya alam kong sa pag-alis mo, maaari silang masaktan. Alam kong nandito ka lang dahil naawa ka sa amin. Alam kong nandito ka lang dahil kailangan ka namin, pero pagkatapos nito, alam kong aalis ka din at hindi na kami bibisitahin pa rito. Mahinang wika nga ni Emma. Bakas doon ang lungkot sa boses niya. Ganun na nga lamang ang gulat niya nang makita ang seryosong paninitig nga ni Sandro sa kanya. Bakit? Nauutal nga na Anya. Bakit nasasabi mo nga alis ako at hindi nang bibisita rito? Paano mo nasabi yan? Napakurap-kurap si Emma. Hindi ba? Bakit ka naman mananatili rito at bibisitahin kami araw-araw? Hindi mo naman kami kamag-anak ka. Hindi mo naman kami kaano-ano, sir. Kaya nasabi kong balang araw ay aalis ka din at hindi na kami babalikan pa rito. Ano naman ang magiging dahilan mo kung bakit kami bibisitahin dito, di ba? Tapos mo na kaming tulungan, kaya alam kong hanggang doon na lang. Nandito ka lang para tulungan kami at wala nang iba pang dahilan doon. Pagpupunto nga ni Emma, nailang nga siya na makita na naman ang matamang paninitig nga ni Sandro sa kanya. Hindi ko man mawari kung bakit gustong gusto ko nang bumisita rito at makasama kayo, pero trust me Emma, hindi ko kayo babaliwalain at iiwan sa huli. Give me time. Bigyan mo ko ng oras na ma-realize at mapagtanto kung ano nga ba itong nararamdaman ko at kung ano nga bang totoong dahilan kung bakit ako nandito. Kasi kahit ako, hindi ko na alam pa ang totoo. It's either gusto ko kayong tulungan at makasama dito o mas mabigat pa kaysa doon o mas matimbang pa kaysa doon. Makulog ang wika nga ni Sandro. Natahimik naman si Emma at hindi alam ang sasabihin. Gusto niyang magsalita pero walang salita na lumalabas ngayon sa bibig niya. Nang biglang, Mama, kuya, tapos na pa ba kayong mag-usap? biglang pagsulpot nga ni Emmanuel. Napalingon sila sa pinanggalingan ng boses at nakita nga si Emmanuel na nakatayo na nga sa may pintuan. May kailangan ka, anak? Halika. Ani nga ni Emma at iginiya nga ang anak sa bakanting upuan na nasa tabi niya. Napangiti naman si Emmanuel. Mama, ano pong pinag-uusapan niyo? Naku-curious nga na pagtatanong ng bata. Napatingin si Emma kay Sandro dahil sa naging tanong nga ng anak niya sa kanya. Usapang matatanda lang yun, kaya labas ka na ron anak. Nasaan pala si Samuel? Bakit iniwan mo mag-isa? Pag-iba nga ni Emma sa usapan. Nasa kwarto natin, ma, nawili po sa pagtingin din po sa mga bagong damit niya eh. Nakangiting wika ni Emmanuel. May dala kasing damit pambata si Sandro dahil ayaw naman niyang istorbohin ng mga bata. Siya na mismo ang namili ng mga damit na alam nga niyang papasok nga sa panlasa ng mga bata. Hindi naman siya nabigo dahil nagustuhan naman yun ng dalawa. Maraming salamat po ulit, Kuya Sandro. Napakabuti mo po talaga, ilang ulit na po ako nagpapasalamat at hindi po ako magsasawang magpasalamat sa iyo dahil napakabuti po ng puso mo, Kuya Sandro. Buong pusong pagpapasalamat nga ni Emmanuel kay Sandro. Araw-araw nang bumibisita si Sandro sa kanila, kaya mas lalo pang sumiklab ang samahan na nabuo nila. Hindi naman magkadugo, hindi man magkakilala nung una, estranghero man sa isa't isa, pero mas mabigat at mas malalim pa doon ang samahan na hindi nga nila inaasahang mabubuo sa pagitan nila. Wow, Ferris wheel, sakay tayo dyan, Mama at Kuya Sandro! Sabik naman ang wika ni Samuel na ngayon. Tumatalon-talon na nga habang nakaturo, sumiikot na Ferris wheel. Napangiti naman sina Emma at Sandro. Kahit ang kapatid nitong si Emmanuel ay napapangiti na nga sa nakitang reaksyon sa nakababatang kapatid. Oo naman, sasakay tayo dyan. Kaya tayo nagpunta dito at kaya ako kayo ginala dito ay para sumakay tayo sa iba't ibang rides. Hindi ka naman takot sa mga rides, di ba, Samuel? Pagtatanong nga ni Sandro, na siyang mabilis nga na ikinailing-iling naman ng bata. Hindi po, Kuya Sandro. Sa katunayan nga po, matagal ko na pong gustong pumunta rito at sa amusement park po tsaka sumakay po ng Ferris wheel eh. Nakangiti nga na tugon nito. Oh,
Ano pang hinihintay natin dito? Tara na! Doon nga ay mas masaya nga silang nagbonding sa amusement park. Tuluyan ang bumalik ang lakas ni Emma. Kaya biglang, sorpresa nga rito, ay dinala nga niya ang mamunting pamilya sa nasabing amusement park. Gusto niyang makitang ngumiti ang mag-iina kaya hindi sumuko si Sandro sa paghahanap ng paraan para ganap na maging masaya ang mga ito kasama siya. Masaya ba kayo? Anya nang makababa nga sa iba't ibang rides. Marami na silang sasakyan kaya ngayon ay halos hindi na nga matanggal-tanggal ang nakangiting nakapaskil ngayon sa mukha ng mag-iina. Opo, masayang masaya kami Kuya Sandro. Salamat po sa pagdala po sa amin dito Pagpapasalamat na wika ng bata. Napangiti lang si Sandro at mapaglarong ginulo ang buhok ng batang si Samuel. Wow, ice cream! Biglang wika nga nito. Napalingon naman si Sandro sa nagtitinda. Gusto nyo? Opo kuya. Mabilis na tumayo si Sandro at sinamahan ng mag-iina palapit sa ice cream parlor. 4 ma'am, yung large sana, para sulit. Ani pa nga ni Sandro at palihim na napangisi nang makita nga ang takam na itsura ni na Emmanuel at Samuel. At nang makuha na nga ang binili niya, hindi na nga nagdalawang isip ang dalawang bata na kainin ang ice cream nila. O hinay-hinay lang Samuel, hindi ka naman naagawan baka mabilaukan ka. Pagsaway naman ni Emma sa anak niya. Napansin niyo ni Sandro kaya napangiti na nga lamang siya. Kasalukuyan nga silang kumakain ng ice cream at nakaupo sa isang bench nang biglang makatanggap ng tawag si Sandro. Sagutin ko lang. Paalam nga niya at lumayo nga ng kaunti sa mag-iina. Giselle. Aniya sa sekretarya niya na nasa kabilang linya. Sir, nasan ka hinahanap ka ng dad mo? Nandito siya sa opisina hinahanap ka. Hindi ako makapalusot kasi binantaan ako na tatanggalin ako sa trabaho kapag nagsinungaling ako. Natatakot ako sir, pumunta ka na lang dito. Kundi malalagot talaga ako. Anito sa kabilang linya. Napatingin si Sandro sa mag-iina. Sa ilang araw na nakasama niya ang mga to, iisang bagay lang na pagtanto ni Sandro. Gusto niya si Emma at gusto niyang magpakaama. Sa dalawang bata kahit pa hindi yun dugot laman niya. Alright, pupunta ako dyan ngayon din. Just tell dad na pupunta ako. No need to find me. Simpleng anya. Nang maibaba nga ang tawag, napabuntong hininga na nga lamang si Sandro at napatingin sa gawi ng mag-iina. Kitang-kita niya ang saya sa mga mata ng tatlo kaya nahihiya nga siyang putulin yun sa oras na yun. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam ang sasabihin. Napansin naman niya si Emma at ang biglaang pagtahimik nga niya kaya nagtanong na nga lamang si Emma. May problema ba Sandro? Pagtatanong nga ni Emma. Napatingin nga si Sandro sa kanya. Ano lang, hinahanap kasi ako ng kumpanya. Sasabihin ko sanang may ginagawa ko kaso nandun pala si dad. Nagulat nga si Sandro nang biglang tumayo si Emma. Pumunta ka na doon. Kailangan ka sa trabaho mo. Hinahanap ka ng papa mo. Hindi mo pa pwedeng baliwalain lang yun nang dahil lang sa amin. Alam mong hindi kami makakapayag na baliwalain mo ang trabaho mo at mas lalong hindi kami makakapayag na masira at maapektuhan ang trabaho at pamilya mo nang dahil lang sa amin. Nakakahiya naman sa pamilya mo. Kami na nga ang tinutulungan mo tapos kami pang nagiging rason kung bakit nasisira ang negosyo nyo. Napailing si Sandro. Wala namang dapat na ikahiya dahil desisyon ko to. Mas pinili kong manatili rito at makasama kayo kasi yun ang desisyon ko at gusto ko. Kailanman, hindi sumagi sa isip ko na nagsisisi ako kasi alam kong may parte na rin kayo sa puso ko. Kayo ni na Samuel at Emmanuel. Kayo ang dahilan kung bakit ganito ako kasaya sa buhay ko ngayon. Kapag kayo ang kasama ko, may kulay ang buhay ko, nakakampante ako at napapayapa ang puso ko. Alam mo yung, hindi ko naman kayo kaano-ano, hindi ko naman kayo kakilala noon at mas lalong hindi ko kayo kadugo pero heto at mas napapanatag ang loob ko. Mas mawe-welcome at mas matiwasay ang buhay ko. Napaiwas naman ang tingin si Emma. Nahihiya siya, naninibago siya.
Parang pakiramdam niya ay nagko-confess nga ang binata sa kanya kahit wala naman itong sinasabing iba sa kanya. Kung pupunta ako ngayon sa kumpanya, paano kayo? Napailing si Emma. Huwag ka mag-alala, uuwi na rin kami. Wala naman kaming ibang gagawin dito eh. Kaya umalis ka na. Natahimik na nga lamang si Emma nang mapagtanto ang sinabi niya. Mas lalo pa nga siyang nahiya nang makitang biglang pagngisi ni Sandro sa kanya. Tara na, ihatid ko muna kayo. Mabilis niya itong pinigilan. Hindi na, Sandro. Mahabala ka pa namin eh. Kanina ka pa hinahanap ng papa mo kaya lumakad ka na. Kaya naman naming umuwi. Napailing ang lalaki. I insist. Sabay tayong pumunta dito kaya sabay tayong uuwi. Ihahatid ko na kayo para safe, para sigurado. Pagpupumilit pa nga ni Sandro. Wala namang nagawa si Emma. Hinarap na nga lamang niya ang mga bata at nang makaalis na nga sila at makapunta na si Sandro sa kumpanya. Tara na mga anak. Anya sa mga bata. Saan tayo pupunta, Mama? Pagtatanong naman nila. May lakad si Kuya Sandro niyo, may asikasuhin siya sa kumpanya niya kaya kailangan niyang umuwi. Pati tayo, okay lang ba yun mga anak? Malumanay nga na pagtatanong niya. Mabilis na nagsitayuan ng dalawang bata. Opo, okay lang po, Mama. Okay lang po sa amin, Kuya. Wag po kayong mag-alala. Bumaling nga ito kay Sandro at nagsalita. Hindi nga niya akalain na ganun nga ka-understanding ang mga bata at hindi niya akalain na papayag ka agad ito na uuwi nga sila dahil may gagawin pa siya. Kung iba yun, baka nagtantrums na nga dahil ayaw pang umuwi sa bahay. Sa puntong ang yun, napapasabi si Sandro na tama nga ang pagpapalaki ni Emma sa mga cute na batang to at proud na proud siya doon sa hindi malamang dahilan. Pasensya na kayo babawi si Kuya sa inyo. Sa susunod, itataon ko naman na wala akong gagawin para buong araw tayong gagala. Alia, na siya'y kinasigaw na nga lamang nila Samuel at Emmanuel. Sa araw ngang yun, nagpunta nga si Sandro sa kumpanya matapos may hatid nga ang mag-iina sa mumunting bahay ng mga to. Sandro, saan ka ba galing? Saan ka na naman naglalakwatsa? Kanina pa kita tinatawagan, hindi ka na naman sumasagot. Ano na lang ang sasabihin ng mga investors at board members natin? Na hindi ka nakatutok sa kumpanya natin? Na pinapabayaan mo na to? Hindi ko ipinasa sa'yo ang titulo bilang CEO para lang maglakwatsa ka at magpunta sa kung saan-saan gayong kailangan na kailangan ka ng kumpanya. Panininghal lang naman niya. Pagkarating sa kumpanya. Napahilot naman sa sentido si Don Alexander at hindi na alam pa ang gagawin kay Sandro na ngayon ay walang emosyong nakatitig sa kanya. Hindi ko ibinigay ang kumpanyang to para lang baliwalain mo at pabayaan. Alessandro, mula pa to sa ninuno natin, inaalagaan ko to nang ipinasa sa akin kaya sana ganoon din ang gawin mo. Dagdag pa nga niya. Napayos na nga lamang ng coach si Don Alexander at tinignan nga si Sandro. Ready yourself. Pack your things. Mamayang gabi, flight na natin papuntang US para nga sa business partnership natin with the other companies. Anunsyo pa nga niya. Mabilis namang nagsalubong ang kilay ni Sandro sa narinig. Mamayang gabi? Bakit hindi ko to alam? Bumaling nga siya sa sekretarya niya. Giselle, hindi mo sinabi sa akin. Bago pa man makapagsalita ang sekretarya niya, ay nauna na nga si Don Alexander. Walang alam si Giselle. Kanina ko lang napagalaman dahil kanina lang sila tumawag sa akin. Tinawagan kita kasi importante tapos hindi ka naman sumasagot. Pinuntahan kita rito para ipaalam mismo sa'yo tapos wala ka naman dito pagdating ko. No buts. Maganda ka na. Huwag mo kong hindian, Alessandro. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Madiin nga na wika ni Don Alexander. Hindi na nga nakaangal pa si Sandro nang tumalikod na nga ang ama niya at umalis. Akmang ibibili na nga niya kay Giselle ang kumpanya nang bigla namang bumukas ang pinto at sumilip doon ng ama niya. By the way, kasama sa flight ang sekretarya mo mamayang gabi, pauwiin mo na siya at nang makapag-impake na. As for the company, your mom could handle this for a while. Huling wika nga nito bago tuluyang umalis ng kumpanya. Sa gabi ngang yon ay okupado ngang sumakay sa flight si Sandro. Hindi siya nakapagpaalam sa mag-iina na aalis nga siya ng bansa.
Samantalang sa sumunod na araw ay halos minumunuto namang patingin-tingin nga si Emma sa daan. Nagbabaka sakali na makikita niya si Sandro at bibisita ulit sa bahay nila. Pero dumating na nga ang hapon at walang Sandro ang sumipot sa bahay nila. Mama, hindi po ba bibisita si Kuya Sandro po ngayon? Malungkot nga na tanong ni Emmanuel. Natahimik naman si Emma. Kahit siya ay nagbabaka sakali na bibisita nga si Sandro sa kanila. Hindi ko alam anak. Bakit napapatanong ka? Baka busy lang ang Kuya Sandro mo. Baka may ginagawa lang siya kaya hindi siya nakabisita. Hindi naman po pwedeng palagian na lamang siyang nakatambay dito sa atin anak. May tungkulin din siya. May sariling buhay, may trabaho. Hindi naman ibig sabihin nun na bumibisita siya rito ay habang buhay na nga siyang pupunta rito. May hangganan ng lahat anak. Pwedeng bibisita siya ngayon tapos bukas ay hindi na. Ganun yun. Malumanay nga na anya sa anak niya. Nakita naman ni Emma ang pagtabing nga ng ulo ng anak niya habang nakatingala at nakatitig nga sa kanya at tila ba binabasa nga siya. Hinihintay mo rin siya, Ma, no? Nakikita kitang napapatingin po sa daan kapag may tumadaan. Nakikita kitang tumitingin. Kahit may sasakyan, hinihintay mo siya, Ma. Biglang pagtatanong nga ng anak niya sa kanya na siyang kinarap-kurap niya. Hindi niya akalain na napansin pala yun ng anak niya. Sa puntong ang yun ay napagtanto ni Emma na may puwang na nga sa puso niyang binata. Hindi man niya matukoy kung ano ang papel nito sa buhay niya at ng mga anak niya, pero alam niya, namimiss nga niya ang presensya ng binata kasama sila. Ilang araw ang lumipas na walang Sandro ang bumibisita sa mumunting bahay nga nila. Ang nooy masigla nga nilang tahanan ay bumalik sa pagkatahimik. Samuel, okay ka lang ba? Bakit umiyak anak? Natatarantang wika nga ni Emma nang bigla na nga lamang umiyak si Samuel habang nakaupo sa upuang nasa may maliit na sala nga nila. Namimiss ko na po kasi si Kuya Sandro, Mama. Kailan po kaya siya bibisita? Kailan po siya babalik dito sa atin? Gusto ko na po ulit siyang makasama Gusto ko na po ulit siyang makalaro, Ma. Umiyak nga na wika ni Samuel. Sandro! Hindi ba tayo mabubuhay kung wala siya? Panininghal na nga ni Emma at doon na nga nagiyakan sila. Sa puntong yun hindi mapagkailang, namimiss nga ng mumunting pamilya si Sandro. Hindi man kadugo pero parang pamilya na nga ang turingan nila sa isa't isa. Nang marinig nga ang mas malakas na pag-iyak ni Samuel, ay doon niya na-realize na nasigawan niya ang anak. Mabilis ang nilapitan ni Emma ang anak niya at mahigpit na niyakap. Pasensya na hindi galit si Mama. Pasensya na kung nasigawan kita anak. Hindi lang ikaw ang nakakamiss sa kanya, tayo may-miss natin siya. Pasensya na, sorry na kung nasigawan kita. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ni Emma sa anak niya. Sa paglisan ni Sandro ng ilang araw papuntang US, ay naging malungkot nga ang mag-iina lalo pa at hindi ito nakapagpaalam sa kanila. Wala silang kaide-ideya kung babalik pa ba ito sa mamunting bahay nila o hindi na kaya ganun na nga lamang kalungkot ang mga to. Hindi nila alam na may inaasikaso lang itong business kaya hindi ito nakakabisita pa. Bumalik sa paglalabada si Emma. Magmula noong bumalik nga, ang sigla ay bumalik na rin siya sa trabaho. Sa trabahong nakasanayan niya. Ganoon na nga lamang ang pagtigil niya nang biglaang namanhid ang mga kamay niya. Pati na rin ang buong katawan niya. Kaya mo to, Emma. Sanay ka naman sa paglalabay Kaya alam kong makakaya mo to. Pagpapatatag nga niya sa sarili niya. Ganoon na lang pagsisigaw ni na Samuel at Emmanuel nang makita ang dahan-dahang pagkatumbangan ng Mama Emma nila habang nagkukusot sa mga damit na nilalabhan nga nito. Mama! Sabay na pagsigaw nga ng dalawang bata at napatakbo pa nga sa gawin ng ina. Samantalang si Sandro naman kakauwi lang galing sa US. Lampas 1 linggo nga sila doon dahil inasikaso nga nila ang partnership ng kumpanya nila kasama ang pang-international na kumpanya sa ibang bansa. Meetings, transactions and all. Yun ang ginagawa nila sa buong magdamag. Napagod siya pero nang pagtuntong nga nila ng Pilipinas, ang mag-iina na nga kaagad ang pumasok sa isip niya. Alam kong magugulat sila pagdating ko. Nakakamiss ang mga bata. Nakakamiss si Emma. Anya pa na excited ngang makita talaga ang bata at si Emma.
Sa ilang araw na pananatili niya sa US at sa pagkakalayo niya sa mag-iina, iisang bagay lang ang napagtanto ni Sandro. Iyon ay napamahal na siya kay Emma, hindi bilang isang pamilya, kundi bilang babaeng nagpapatibok sa puso niya at nagpapayapa ng mundo niya. Kay Emma lang niya naramdaman ang katiwasayan at kaginhawaan ng puso niya. That's how in love he is with her. Akala ni Sandro ay masusurpresa niya ang mag-iina sa pagbisita niya. Hindi niya akalain na siya pala ang masusurpresa sa nadatnan niya. Naihulog ni Sandro ang bitbit na pasalubong niya sa mga bata at kay Emma nang makita ang huli na nakahandusay na sa may poso. Ano nangyayari? Anya sa mga bata nang tuluyang makalapit sa mga to. Si Mama, Kuya, naglalaba lang siya kanina nang biglaan po siyang natumbi. Umiiyak nga na sagot nga ni Emmanuel sa kanya. Mahina na lang na napapamura si Sandro at tinignan nga si Emma na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Emma, hey, Emma! Natatarantang wika ni Sandro habang mahinang tinatapik ang pisngi nito, nagbabaka sakali na magiging okay nga sa pagtapik niya. Kuya, ano nang gagawin natin? Ano na lang ang gagawin namin kapag nawala si Mama? Shh, hindi mawawala ang mama niyo, okay? Pangako yan. Gagawin kong lahat para hindi siya mawala sa atin. Hindi ko kakayanin yun. Anya na, pinapanatag nga ang sarili at ang mga bata. Binuhat nga niya si Emma ng mabilis, ang kilos at naglakad nga palapit sa sasakyan nila. Sumunod naman kaagad sina Emmanuel at Samuel at tinulungan siya. Habang bumabiyahe nga papunta sa nalalapit na ospital na siyang pagmamay-ari nga ng pamilya nila. Pakiramdam ni Sandro, tumigil nga siya sa kanyang paghinga. Sino pa ang guardian ng mga pasyente? Wika nga ng doktor. Mabilis na napatayo nga si Sandro at siya nga ang humarap sa doktor. Oh, Mr. Cañete, ikaw pala. Anito, hindi naman nagpaligoy-ligoy pa si Sandro at tinanong na nga ang doktor tungkol sa kalagayan ni Emma. Kamusta si Emma, Doc? Mabilis ang anya. Tumingin ang doktor sa sheet na dala-dala nga nito. Na-overfatigue siya, Mr. Cañete. Kulang din siya sa resistensya sa katawan, kailangan niyang kumain ng mga masusustansya. At may mga bitamina na mga pagkain. Yun ang nagiging dahilan kung bakit matamlay siya at nagiging mahina ang katawan niya. But nothing to worry, she's fine. Nothing serious. Huwag kang mabahala, kailangan niya lang talaga ng pahinga at maayos na pagkain. Imporma nga nito sa kanya. Napatango-tango na nga lamang si Sandro. Consistent ba ang pagtatrabaho niya this past few days? Anong mga ginagawa niya? Pagtatanong nga ng doktor, na siyang ikinatahimik niya. Hindi siya makasagot dahil wala naman siyang sa tabi ni Emma nung mga panahong kumakayod nga itong mag-isa. Kaano-ano mo siya, Mr. Cañete? Pagtatanong pa nga ng doktor sa kanya na siyang nagpabalik nga sa kanya sa realidad. She's important to me. Hindi ko siya kadugo pero espesyal siya na tao sa puso ko. Tugon pa nga niya na siyang ikinatango-tango na nga lamang ng doktor. If she's that important to you, then you should keep her healthy. Please ensure that she can eat nutritious food and let her take a rest. Sa ganoong paraan, ibabalik ang lakas niya at makakalabas siya kaagad. Tamang pahinga at pagkain lamang, okay na kaagad siya. Wika nga nito. Napatango nga si Sandro at pinasalamatan ng doktor. Matapos itong makausap, ay pinalipat nga niya sa private room si Emma para malaya nga silang makakilos sa isang silid. Emmanuel, Samuel, dito na muna kayo, ha? Bibili lang ako ng mga pagkain, bantayan niyang mama niyo. Huwag niyo siyang iiwan dito, lalabas lang ako saglit. Emmanuel, ikaw na munang bahala sa mama mo at sa kapatid mo. Opo, Kuya Sandro. Tugon nga nito. Doon nga ay kampanteng umalis ng silid si Sandro. Mabilisan siyang bumili ng mga prutas at kung ano-ano pa nga na masusustansya at mga bitamina. Hindi lang para kay Emma ang mga binili niya kundi pati na rin kina Samuel at Emmanuel. Nang makabalik nga siya,
Inayos niyang mga pinamili niya sa isang table. Samantala si Emma naman ay unti-unti ngang nagigising. Sa pagmulat niya, puting kesame kagad ang bumungad sa kanya. Emmanuel, Samuel, hetong mansanas, kumain kayo. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses at nakita ngang nakatagilid na lalaki. Nakaupo ito sa upuan at nakaharap sa mesa malapit sa kanya. Sa likod pa lang, kilalang kilala na nga niya kagad kung sino ito dahil nakatingin ito sa mga bata. Hindi siya nito napansin na nagigising na pala siya. Sandro? Mahinang ngusal nga ni Emma. Napaluha nga siya sa hindi malamang dahilan at na-miss nga niya ito nung ilang araw itong hindi mo bimbisita sa bahay nila at inakalang hindi na nga babalik. Hindi niya akalain na mas mamimiss niya pala ang binata kahit ngayong nandito na nga ito sa harapan niya. Mama! Pagsigaw nga ng mga bata. Mabilis na napapahid nga sa luha si Emma at inayos nga ang sarili para hindi mahalatang umiiyak siya. Ngumiti siya sa mga anak niya na ngayon mahigpit nang nakayakap sa kanya sa may gilid. Napatawa siya at bumangon na. Ganun na nga lamang ang gulat niya nang biglaang may kamay nga na umalalay sa kanya mula sa likuran. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Bakit bumalik ka sa paglalaba? Gayong hindi pa naman pala tuluyang bumalik ang lakas mo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kaya nga palagian akong bumibisita sa inyo para mabantayan kita eh. Para makita ko kung anong mga ginagawa niyo tapos nawala lang ko ilang araw bumalik ka na ulit sa paglalabada. Kahit masama pa ang pakiramdam mo. Sunod-sunod nga na pagtanong ni Sandro na siyang ikinatahimik nga ni Emma at napapaiwas nga ng tingin. Hindi niya alam ngunit tila lumilitaw nga at tumatalo ng puso niya sa saya kahit pa sinesermonan nga siya ng binata. Masaya pa nga siya dahil alam nga niyang nag-aalala ito sa kanya at may pakialam pala ito sa kanya na akala niya noon ay wala. Ano nga palang ginagawa mo dito? Baka busy ka, baka may gagawin ka pa. Ani nga ni Emma. Napangisi naman si Sandro. Nakukuha niya kung bakit tila nagtatampo ito sa kanya. Hindi siya nakapagpaalam na aalis siya. Hindi siya nakapagpaalam na hindi na nga muna siya makakabisita. Pasensya na. Hindi ako nakapagpaalam na hindi muna ako makakabisita. Malumanay na wika nga ni Sandro. Natigilan naman si Emma at napahurap-kurap. Hindi mo naman obligasyon na bisitahin kami. Kaya bakit ka nagsasorry? Mas lalo namang napangiti si Sandro. Hindi nga. Pero para sa akin obligasyon ko yun. Obligasyon ko ang magpaalam man lang sa lakad ko. Obligasyon ko ang lahat ng bagay kapag may koneksyon sa inyo dahil para sa akin. Obligasyon ko kayo. Gulat na napatingin nga si Emma sa kanya. Pero maiba ako. San ka nga pala galing, Kuya Sandro? Sabi ni Mama baka busy ka raw po. Ilang araw ka na pong kasi hindi bumibisita sa amin kaya na-miss ka po namin kagad, Kuya eh. Biglang pagsingit naman ni Samuel sa usapan. Napangiti si Sandro at mahinang pinisil ang pisngi ni Samuel. Umalis si Kuya papuntang US. May inasikaso lang. Nung nagpaalam ako na alis ako papuntang kumpanya, huli ko nang nalaman na may flight pala kami ng araw na yon. Papunta sa US para sikusuhin ang business namin. Kaya hindi na ako nakapagpaalam. Wala na akong oras para makapagpaalam pa. Kaya pasensya na. Bumawi naman ako eh. Dinalhan ko kayo ng pasalubong kaso naiuhulog ko nang makita akong nakahandusay ng mama niyo sa may poso. Paliwanag nga niya. Si Emma na nga siyang nakikinig sa kanya ay doon na nakuha ang lahat. Na kaya pala hindi ito nakakabisita sa kanila ay dahil umalis pala ito ng bansa nang biglaan ay kaya pala hindi ito nakapagpaalam sa kanila, wala ding oras. Ngayon malinaw na nga ang lahat sa kanya. And that's why nandito ako kasi. Tinignan nga ni Sandro si Emma. Tinignan niya ito at hinawakan sa kamay. Kasi babawi ako. Babawi ako sa ilang araw na umalis ako at hindi nakabisita sa inyo. Mabilis namang napaiwas ng tingin si Emma at dahan-dahan nang kunuha ang kamay nga niya mula sa pagkakahawak ni Sandro. Hindi mo naman kailangan bumawi. Sabi ko nga kanina hindi mo obligasyon ng bumisita sa amin.
At sabi ko rin, hindi ko naman obligasyon para sa inyo, pero para sa akin, kayong obligasyon ko. Tumayo si Sandro at kumuha nga ng tray para ilagay yun sa bedside table na inihanda nga niya kanina para kay Emma. Nasa may tray na ang mga pagkain ipinahanda nga niya sa staff ng ospital para may makain nga si Emma kapag nagising nga ito. Heto, kainin mo. Sabi ng doktor, kulang ka raw sa resistensya sa katawan. Kailangan mong kumain ng mga masusustansyang pagkain. May gulay na yan, may prutas, kainin mo lahat ng yan. Ubusin mo. Hindi kita tatantanan kapag hindi mo inubos ang mga yan. Napatitig naman si Emma sa tray na inilagay nga ni Sandro sa harapan niya. Puno ito ng mga pagkain na tila ba ay gagawin nga siyang baboy sa pagkadami-dami ng pagkain. At yun ang ikiniinis niya. Naiinis siya, hindi dahil sa ginagawa ng binata sa kanya kundi dahil na-appreciate niya ang ginagawa ng binata. At nagsisimula na ngang lumalim ang nararamdaman niya sa binata na matagal nga niyang tinago at pinigilan. Sandro. Huminga ng malalim si Emma at matapang na tinignan nga si Sandro na ngayon ang patitig nga pala sa kanya. Naghihintay sa susunod nga niyang sasabihin. Ano yun? Malumanay at maingat na pagtatanong ni Sandro sa kanya. Tapatin mo nga ako? Bakit mo ginagawa sa akin to? Anong gusto mo? Anong kailangan mo sa amin? Sa akin, sa katunayan, hindi ka naman namin kaano-ano eh. Hindi mo kami kilala. Kaya bakit tinutulungan mo kami, Sandro? Pagkompronta nga ni Emma sa binata. Natahimik naman si Sandro at mas naging seryoso pa habang nakatitig kay Emma. Kailangan ko pa ba talagang ulit-ulitin para maintindihan mo, Emma? Ginagawa kong lahat ng to kasi espesyal kayo sa puso ko. Magmula nung makilala kong mga bata, ikaw, nagiba na ang takbo ng buhay ko. Nagiba ang lahat. Nakukulayan na ang walang kulay kong mundo. Naging mas masigla ako, naging mas masaya. Na-appreciate ko na lahat ng mga bagay na nakapaligid sa akin dahil yun ang dahilan kung bakit ko kayo nakilala. Parang nagkaroon ako ng purpose sa buhay. Kaya please, Emma, huwag kang magsalita na para bang gusto mong itulak ako palayo sa inyo dahil hindi ko kakayanin. Kayo ang nagsisilbing pag-asa ko. Kayong nagsisilbing liwanag sa madilim at malungkot kong mundo. Napaiwas naman ang tingin si Emma. Okay, sabihin na nating importante kami para sa'yo. Natural lang yun dahil isa kami sa mga tinutulungan mo. Bahaw pa man makapagtapos sa pagsasalita si Emma, sumingit na nga si Sandro. Hindi nga lang ganun yun. Hindi ko ginagawang mga bagay na yun para lang sa simpleng tulong, Emma. Mas higit ba dun? Kaya nga tinanong kita, diba? Kung hindi lang pala simpleng tulong ang ginagawa mo sa amin, ano? Linawin mo naman para maintindihan kita, Sandro. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, Emma. Kaya handa akong gawin ang lahat para lang mapasakin ka. Para lang maging akin ka. Ganun kita kamahal, Emma. Diretsahang pag-amin ni Sandro sa kanya. Napatawa naman si Emma na tila nakakatawang bagay ang mga sinasabi ni Sandro sa kanya. Nagpapatawa ka ba, Sandro? Mahal mo ko? Paano nangyari yun? May mga anak na ako, diba? Isang kahihiyan ang mahalin ako. Dahil may mga anak na ako, Sandro. May asawa na ako. Mali na mahalin mo ko dahil pamilyadong tao na ako. Napatitig naman si Sandro at hindi natinag sa mga sinabi ni Emma. Di pa kakasalan kita. Nang sa ganun tuluyan tayong maging pamilya, Emma. Handa akong magpakama sa mga anak mo. Bago pa man kita tuluyang nagustuhan. Una kong minahal ang mga bata kaya bakit hindi? Bakit hindi ko gagawin na magpakatatay para sa kanila? Kayong mahal na mahal kita. Just tell me you love me too, Emma. Gagawin kong lahat. Papakasalan kita. Ipapakita ko sa buong mundo na walang pinipiling tao ang pagmamahal. Kung totoong nagmamahalan kayo, kayo talaga para sa isa't isa. Katwiran pa nga niya. Napasinghap naman si Emma. Kasal? Nahihibang ka na ba, Sandro? Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo? Na ang tanga-tanga mo? At magpapakasal ka sa isang byuda at may mga anak na? Sandro, pagtatawanan ka ng buong mundo. Napailing na nga lamang si Sandro.
Anong pakialam ko sa kanila? Ang importante sa akin ay ang tuluyan kang maging akin. Kayo, Emma, ang tuluyan kayong maging akin, wala akong pakialam. Kahit tawanan pa nila ako at kutsain dahil lang sa minahal kita. Kasi ganun ang pagmamahal. Walang pinipiling tao, walang pinipiling panahon. Basta mahal kita at handa akong magpakaama sa mga bata. Basta tanggap kita. Yun ang mas importante sa akin, Emma. Wala na akong pakialam pa sa mga sasabihin ng iba. Napaiyak na lang si Emma sa narinig. Hindi niya aakalain na may makikila siyang taong handa siyang tanggapin at mahalin ng buong puso, gayong may asawa na siya at pamilyado na siya. Hindi niya aakalain na makakatagpo siya ng lalaking kagaya ng asawa niya. Isang mabait, maalaga at responsableng lalaki sa buhay. 20 anyos siya nang makapagpangasawa. Biniyayaan kaagad siya ng 2 anak na sina Emmanuel at Samuel. 7 anyos si Emmanuel at 6 anyos naman si Samuel. Bata pa siya kaya hindi mapagkakailangang may tsansa na umibig muli siya sa lalaking nagpapatibok ngayon sa puso niya. At yun nga si Sandro. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang biglaang tumayo si Sandro at maingat na hinawakan ng pisngi niya para dahan-dahang pahiran ang luha sa mga mata niya. May pag-iingat sa bawat hakbang nito na tila ba ayaw siya nitong masaktan. Bagay na siyang mas lalong nagpahulog ni Emma rito. Liligawan kita, Emma. Kung gayong hindi mo ako gusto, pagsusumikapan kong makuha ang loob mo. Kukunin ko ang loob mo, kukunin ko ang tiwala mo. Pati ng 2 anak mo. Hanggang sa tuluyan niyo ako matanggap sa buhay niyo at pamilya niyo. Handa akong magsakripisyo para sa inyo, Emma. Ganun kita kamahal. Napangangat tila hindi naman makapaniwalang napapatingin si Emma kay Sandro. Ano? Liligawan mo ko? Nagugulantang na wika nga ni Emma. Napangiti naman si Sandro at hinarap na ang mga batang nakikinig sa usapan nila. Payag naman kayo, niligawan ko ang ina niyo, di ba? Emmanuel, Samuel? Anya sa mga bata. Napatabingi naman ang ulo ng mga bata. Ligaw? Magiging isang pamilya po ba tayo niyan, Kuya Sandro? Pagkaklaro nga ni Samuel. Napangisi naman si Sandro. Depende kung papayag ang mama niyo at kung makuha ko ang permiso niyo. Payag po kami, Kuya Sandro! Kaagad na pagwika nga ni Samuel. Bumaling ito sa nakatatandang kapatid at ito naman ang tinanong, Kuya, payag ka rin naman, diba? Napangiti na nga lamang si Emmanuel at tumango. Payag po kami, Kuya Sandro. Basta po mahalin mo lang po ng buong puso si Mama. Okay po ako ron. Wika naman ni Emmanuel. No problem. Yan nga ang gagawin ko. Nakangising wika ni Sandro bago tinapunan ng tingin si Emma na mataman na palang nakatitig sa kanya. See? Pumayag ka agad ang anak mo, sana ikaw din. Mabilis namang napaiwas ng tingin si Emma. Bahala ka na nga sa buhay mo. Naistatwa si Sandro sa naging sagot ni Emma at nang matauhan nga ay halos tumulo na nga ito sa saya. Napayes pa nga ito. Ako nang bahala sa lahat, Emma. Just watch and embrace my love for you. Tinupad nga ni Sandro ang naging pangako niya. Kung noon ay alagang-alaga na nga siya sa mag-iina, mas naging maalaga pa nga talaga siya. Kung noon halos hindi nga niya maiwan ang mag-iina, ngayon mas lumala pa. Lumalabas lang siya kapag may kailangan siyang bilhin o kung may gusto nga siyang bilhin para sa mga to. Kung dati normal lang siyang bumibisita, ngayon may pabulaklak at chocolates na. Pwede na siyang makauwi, Mr. Cañete. Anunsyo nga ng doktor na siyang mas lalong ikinasaya ni Sandro dahil sa wakas ay formal na nga niyang maliligawan si Emma at ang mga anak nito. Kasalukuyan silang naglalakad palabas ng ospital nang biglang may tumawag kay Sandro. Alessandro Cañete, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pagsingaw nga ni isang lalaki kay Sandro. Hindi pa man nililingon nga ni Sandro ang taong nagsasalita ngunit nakilala na nga niya kaagad ito sa boses pa lamang. Walang iba kundi ang ama niya. Emma, mauna na kayo sa kotse.
Susunod ako, kakausapin ko lang sa dad. Anya kay Emma. Nang makapasok na ang mga ito sa kotse, doon na nga humarap si Sandro sa ama niya. Dad, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ngunit nagsalita naman ang ama niya. Sumingit nga sa kanya. Siya ba ang kinababaliwan mo ngayon? Kaya ka nagkakaganyan? Alessandro, siya ba ang babaeng sinasabi mo? Paano mo nagawa sa amin to? Paninigaw nga ng ama niya sa kanya. Napati imbagang na nga lamang si Sandro. Dad, may pangalan siya. She's Emma. Mahal ko siya. At wala ka nang magagawa pa doon. Wala na kayong magagawa pa. Ani nga niya. May magagawa ko, Alessandro. Alam mong meron. Bakit sa lahat ng babaeng mamahalin mo, ang babaeng katulad pa niyang minahal mo? You can love anyone but not her. Hindi siya. Hindi kagaya niya. Ani nga nito. Bahagya namang sumiklab ang galit sa mga mata niya. Bakit? Ano ba siya sa paningin mo, Dad? Anong klaseng babae ba siya sa paningin mo? Pangahamon nga niya sa ama niya. Pamilyado, Alessandro. Pamilyado siyang tao. May asawa at mga anak. Kung hindi mo yun alam, pues ako magpapaalam sa'yo. Sa dinami-rami ng babae sa mundo, bakit sa kanya ka pa in love? Ginayuma ka ba niya? May pinakain ba sa'yo? Sandro, marami namang mapagpipilian. Bakit yung gamit na gamit pa ang pinili mo? Walang prenong wika pa nga ng ama niya. Dad, stop it! Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Emma. Kahit tama pa kita, hindi kita mapapatawad kapag binastos mo ang babaeng pinakamamahal ko. Siyang pinili ko, kaya wala na kayong magagawa pa. Nakatiimbagang na nga lamang na saad niya. Tumalikod siya at nagsalita. Kung nag-aalala ka sa kumpanya, don't worry, hindi ko yun pababayaan. Huling wika niya bago umalis. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya ng magsalita ang ama. Do you think ibibigay ko sa'yo ang mana mo kung mas pipiliin mo sila, Alessandro? Hindi. Paninigaw pa nga nito sa kanya. Nagpatuloy nga siya sa paglalakad. Nakarating na nga siya sa kotse niya. Bago pa man siya makapasok, narinig naman niya ang huling sinabi ng ama niya sa kanya. Kung ganyang mas pinili mo siya, mas mabuting wag ka na lang din umuwi sa bahay dahil hindi na kita kikilalaning anak pa. Huling paninigaw nga ng ama niya sa kanya. Pagkapasok nga ni Sandro, sa sasakyan kaagad nga siyang nagpaharurot ng kotse, paalis ng ospital. Hindi sa galit siya, ayaw niya lang na marinig ng mag-iina ang mga salitang alam niyang makakasakit sa mga to. Ayaw niyang masaktan ng mag-iina dahil lang sa nagmamahalan sila. Sorry sa sinabi ni Dad. Mahinang wika nga ni Sandro kay Emma. Nasa labas sila ng mumunting bahay. Nakaupo sa upuang gawa sa kawayan. Gabi na kaya tahimik na ang paligid at tanging ang mga bituin na nga lamang nagsisilbing liwanag sa kalangitan. Baka totohanin ng papa mo yung sinabi niya sa'yo. Nag-aalalang wika naman ni Emma. Alin dun? Pagtanong nga ni Sandro. Napaiwas naman ang tingin sa Emma. Yung hindi mo makukuha ang mana mo. Ayokong maghirap ka kasama kami. Sandro, yung pinaghirapan mo. Ayoko namang ako yung maging dahilan kung bakit nahihirapan ka. Kung bakit naiipit ka sa sitwasyon na to. Umiling si Sandro. Ikaw nga ang pinili ko. Kayo. Wala nang magbabago pa. Wala nang makakapagpabago ron. Kayo at kayo lang ang pipiliin ko at kung nag-aalala ka tungkol sa akin, don't worry. May sarili akong pera at ipon na pinaghirapan ko mismo. Yun ang gagamitin natin para makapagsimula ulit. Para makapagtayo ng negosyo. Sa ganoon ay may mapagkikitaan tayo. Aba, CEO kaya to? Na magiging asawa mo kaya bakit nababahala ka dyan? Chill ka lang. Ako nang bahala sa lahat. Kung gusto mo nga magpakasal na tayo para wala na talagang makakapaghiwalay pa sa atin. Napatawa na nga lamang si Emma. Anong sinasabi mong kasal? Hindi nga pa kita pinayagang manligaw kasal pa kaya? At asawa? Kailan tayo kakasal? Napanguso na nga lamang kagad si Sandro. Dali na. Nagpaalam na ako sa asawa mo, pumayag naman. Mabilis namang napalingon si Emma kay Sandro. Gulat na gulat sa narinig. Kailan ka nang paalam sa kanya? Nagugulantang na saad niya. Napangisi naman si Sandro. Ngayon magpapaalam ako. Nakaising wika nga niya bago umayos.
sa pagkakaupo at tumingalanga sa kalangitan. Brother, nais ko sanang hingi ng kamay ng asawa mo eh. I promise, mamahalin ko siya higit pa sa pagmamahal na ibinigay mo sa kanya noon. Ani nga ni Sandro na tila may kinakausap nga sa kalangitan. O yan, tapos na ako magpaalam. Napatawa naman si Emma at hindi na nga mapigilan pang mapairap sa narinig. Nagpatuloy sa panliligaw si Sandro dahil hindi na nga siya po pwedeng bumalik sa kumpanya nila. Naisipan na nga niyang bumili ng lupa, hindi lang para sa negosyo, kundi para na nga rin makapagpatayo sila ng bahay na para sa kanila ni Emma. Bahay na ba natin to, Kuya Sandro? Totoo po, dito na po tayo titira, hindi na po tayo titira dun sa bahay po namin. Namamanghang wika nga ni Samuel habang nakatingala sa malaking bahay na ipinagawa nga ni Sandro para sa kanila. Oo, hindi na tayo titira doon. At kayo, mag-aaral na rin kayo ngayong pasukan. Nahuli kayo ng ilang taon kaya hindi po pwedeng mas mahuli kayo. Nandito na ako. Ako nang bahala sa lahat ng kailangan nyo. Basta ba, may papangako nyo na magsusumikap lang kayo sa pag-aaral para sa atin, para sa pamilya natin, lalong-lalo na para sa pamilya nyo. Opo, Kuya Sandro, pangako po yan. Sad nga nila, may kinangiti naman ni Sandro. Doon nga, ay sabay na nga silang pumasok sa bagong tahanan na siyang magiging senyales sa bago, ngunit mas matatag na samahan nila. Ilang buwan nang lumipas dahil kitang-kita ni Emma ang pagpupursige at pagiging determinado ni Sandro. Sinagot na nga niya ito at opisyal nang naging sila. Oo, sinasagot na kita, Sandro. Tayo na. Pinapayagan na kitang pumasok sa buhay namin ng anak ko. Tuluyang pagsagot nga ni Emma kay Sandro na siyang halos ikinatalon nga niya sa saya. Thank you so much, Emma. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayong sinagot mo ko. Ngayong tayo na. Sa wakas nagbunga din ang lahat. Naging successful ang bago nating negosyo. May bago na tayong bahay at syempre nasungkit ko na rin ang matamis mong oo. Kaya salamat, Emma. Hindi mo pag-ibsan nga ang saya na wika ni Sandro. Naging mas sweet pa nga sila sa paglipas ng mga araw. Ilang linggo lang matapos nga siyang sinagot ni Emma, nagplano na kaagad na mag-propose nga kay Emma. Hindi na nga siya makapaghintay pa. Natuluyang mapasa kanya si Emma. Talagang hinintay niya lang na tuluyan siyang sagutin ito at doon nga magpaplano na nga siya para sa proposal at kasal nila. Magbihis ka mamaya, anya kay Emma. Bakit? Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong nga nito. Basta magbihis ka mamaya, may inihanda akong dress sa kwarto mo. Yun ang suot mo. Napangiti na nga lamang si Emma. At hindi na nga nagpumilit pa. Sa araw ngang yun ay naghanda siya para sa kung anumang planong gawin ni Sandro sa kanya. You look gorgeous. Ang ganda mo, Emma. Komento pa nga ni Sandro nang dahan-dahan na ngang bumababa si Emma sa hagdan. Nakatayo naman siya sa ibaba at naghihintay dito para maalalayan siya. Salamat. Nakangiting wika ni Emma. Bata pa si Emma, 29 anyos. Kaya kitang-kita pa ang kurbada ng katawan nito. Sexy, maganda, mabait. Wala nang hahanapin pa ang lalaki sa kanya. Teka, nasaan ang mga bata? Hindi ba natin sila isasama? Baka mapano sila rito kapag iniwan natin, Sandro. Nag-aalalang wika niya. Napangiti naman si Sandro. Nasa mabuting kamay sila ngayon, Emma. I let them handle the kids, don't worry. Nasa venue na sila. Pinauna ko na. Mamaya mo malalaman kung sinong kasama ng mga bata. Hindi naman sila masamang tao, di ba? Nag-aalalang tanong pa nga ni Emma na kinakabahan lang para sa mga anak niya. Well, masama sila noon. Hindi naman nakapagtapos pa si Sandro sa pagsasalita nang mahina na nga siyang hinampas ni Emma dahil sa pag-aalala. Sandro, hindi ako nagbibiro ha. Napatawa na nga lamang si Sandro. Patapusin mo na muna kasi ako. Masama sila sa paningin ko noon, but now hindi na. People change, Emma. May karapatan at may pag-asang magbago ang tao. Kaya yun ang mas nakapagpasaya sa akin ngayon. Don't worry. Hindi nila sasaktan ang anak natin.
Not when they are about to hold my name, Emma. Doon nga bumiyahe nga sila papunta sa sinasabing venue ni Sandro. Unang apak pa lamang ni Emma sa loob ng private room na kinuha ni Sandro para sa kanila. Napapatakip na nga kagad siya ng bibig sa pagkamangha. Ikaw nagplano lahat ng to? Ani nga ni Emma. Proud na tumango naman si Sandro. I would do everything just for you, Emma. Gagawin ko ang lahat para maipakita ko lang kung gaano kita kamahal. Inilibot ni Emma ang paningin niya at mas lalo pang namangha sa naturang silid. Malaki ang kinuha ni Sandro, maraming lights. Dahil madilim ang loob ay nagmistulan nga itong romantic lights na ginagamit nga sa romantic scene sa K-drama. May mga bulaklak, may mesa sa gitna at may dalawang upuan. Parang yung proposal lang ni TJ Monterde kay KZ. Ang sweet at ang romantic. May 3 waiter na nakatayo sa gilid, may musician na naghihintay lang sa senyales ni Sandro. Yun ang makikita sa loob ng silid. Bagay na siyang mas lalong ikina-appreciate nga ni Emma at hindi na nga niya mapigilang maluha. Hey, Emma, okay ka lang? Anong problema? Nag-aalalang tanong nga ni Sandro. Napailing naman kagad si Emma at kagad na pinahiran nga ang sariling luha. Wala, masaya lang ako. Nakangiting wika ni Emma. Napangiti naman si Sandro. Gusto nga kitang maging masaya pero hindi yung tipong maiiyak ka. Gusto ko nga nakangiti ka lang. Ayaw na ayoko nakikita kang luhaan, Emma. Nasasaktan ako. Natatawa naman si Emma habang nakapahid nga pa rin sa luha niya. Tears of joy naman kasi to. Hindi to luha na nasasaktan. Dahil to sa saya. Nakatawang wika ni Emma. Doon nga iginaya nga siya ni Sandro paupo sa isang upuan. Nag-date sila kalaunan. Maraming pagkain, may wine, at habang kumakain ay malamiya nga namang tumunog ang romantic na musika. Sa paligid na siyang mas lalong nagpapatindig palahibo kay Emma. Can I have this dance? Formal na pagtatanong nga ni Sandro kay Emma. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa si Emma at tinanggap na nga ang kamay na naka-offer nga sa kanya. Salamat at nakilala ko ang mga bata. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakilala at hindi ako magiging ganito kasaya. Nagsilbing tuloy ang mga bata para makilala kita at makita ko ang tunay na pag-ibig. Nasayo ko lang pala makikita, Emma. Napangiti naman si Emma at masumigpit ang pagkakayakap kay Sandro. Salamat din at tumating ka sa buhay ko, Sandro. Ikaw ang nagsilbing sandalan ko sa buhay. Ikaw ang naging lakas ko sa bawat hamon na kinakaharap namin. Ikaw ang nagpabago ng buhay namin. Sa buhay namin ng mga anak ko. Ganun na lamang ang gulat ni Emma nang biglang kumala sa yakap si Sandro. Lumuhod sa harapan niya. Kaagad na lumabas ang luha sa mga mata niya nang makita ang paglabas nito ng singsing at ang tuluyang pagtingala sa kanya para tanungin ang mga katagang alam niyang mas makapagpapabago sa buhay niya. Emma Rizolin Enriquez, will you marry me? Formal na pagtatanong nga ni Sandro. Mas lalo pa siyang napaiyak nang magsilabasan ng mga taong hindi niya inaasahang makikita sa araw na yon. Ang amate na ni Sandro, ang sekretary nito at ibang empleyadong tumulong sa kanila noon na magkaroon ng munting bahay. Naroon din ang mga kapitbahay nila na siyang nagsisilbing sandalin niya noon nang hindi pa nga niya nakilala si Sandro. Please say yes, Mama! Say yes! Bibong pagsigaw nga ni Samuel na siyang ikinaani nga ng tawanan. Naroon ang 2 anak niya na masayang nag-cheer sa kanya. Hawak-hawak ito ng mga magulang ni Sandro na siyang mas lalong ikinaiyak ni Emma. Bakit nandito ang mama at papa mo? Okay na sila sa akin? Tanggap na nila ako, Sandro? Naluluha pa nga na wika nga ni Emma. Napangiti naman si Sandro. Oo, binisita nila ako nung isang araw at kinumusta ka. Tayo, kung kumusta daw ba tayo? Hindi ko na sinabi sa'yo dahil gusto kong isurpresa ka. Dahil gusto kong isama yun sa proposal ko. Kaya ano na ang sagot mo, Emma? Will you marry me? Muling pagtatanong niya. Mabilis na tumango si Emma. Yes, I will marry you, Sandro. I will.
Doon nga ay nagsigawan ng lahat bilang pag-celebrate nga sa pagpayag ni Emma sa proposal ni Sandro. Mabilis nilang inasikasong kasal hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay nila, ang araw ng kasal. Congrats mama! Sa wakas magiging isang buong pamilya na rin tayo! Masayang wika nga ni Emmanuel. Oo nga, sa wakas matatawag na rin naming papa si Kuya Sandro. Wika naman ni Samuel. Napangiti naman si Emma at mahinang pinisilang pisngi ng dalawa. Maraming salamat sa inyong dalawa. Kayo ang dahilan kung bakit masayang masaya ako ngayon. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Mahal na mahal din po namin kayo, Mommy. Sabay na wika nga ng dalawa. Nasa ganoon silang pag-uusap nang biglang bumukas nga ang pinto at pumasok ang mga magulang ni Sandro. Pwede ka bang makausap, iha? Biglang pagsingit nga ng ina ni Sandro. Sige po. Magalang na anya. Umupo naman ang mga to sa kaharap niyang upuan. Maraming salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa anak namin, iha. Dahil nabulag kami sa negosyo, sa kumpanya namin hindi na namin siya nakukumusta. Hindi na namin siya napagtutuunan ng pansin. Kaya sana magpatuloy pa yan. Hindi namin alam na ibang kasiyahan pala ang hinahanap niya. At yun ang makahanap ng sariling pamilya kasama ang babaeng pinakamamahal niya. At ikaw yun, iha. Nakita namin kung gaano kanya kamahal. Dahil ipinagpalit niya kami sa'yo. Dahil mas pinili niya kayo kaysa sa aming tunay niyang pamilya. Ang kayamanan niya. Handa niyang isakripisyo para sa inyo. Nitong nakaraan lang namin napagtanto na lahat. Kaya pasensya na, iha. Buong pusong wika nga nito. Okay lang po, ma'am. Mama nang itawag mo sa akin, iha. Pagtatama nga nito na tawag niya, nahihiyang napangiti na nga lamang si Emma. Pasensya na rin sa ginawa kong pangmamaliit sa iyo, iha. Simpleng wika naman ang ama ni Sandro na siyang nakapagpabasa sa mga mata ni Emma. Naiiyak siya, hindi dahil humihingi ng tawad ang mga magulang ni Sandro sa kanya, kundi dahil malaya nga niyang nakakausap ang mga ito na sa wakas ay tanggap na nga siya nito. Maraming salamat din po sa pagtanggap sa akin. Pagsusumikapan ko pong hindi kayo magsisi na tinanggap niyo po ako. Mamahalin ko po ng buong buo si Sandro. Nakaiting wika ni Emma. Nung tinawag nga sila ng staff, sabay na nga silang lumabas. Niyakap naman pa siya ng mga magulang ni Sandro bago sila tuluyang lumabas ng silid. Emma Risolane Enriquez, do you take Alessandro Cañete as your lawfully wedded husband? Pagtatanong pa nga ng pare. Yes, I do, father. Pagsagot naman ni Emma. Doon nga ay tinapos nilang kasal sa isang mainit na halikan na alam nilang opisyal na ikasisimula nga ng totoong relasyon na meron sila bilang mag-asawa. Wife, nasan ka? Ilang araw nang lumipas magmula nung ikinasal nga sila. At sa mga araw na yon, kaunting pagkawala niya, hinahanap na nga kaagad siya ni Sandro. Nasa balkonahe ako, hon. Lumabas nga si Sandro at mapagmahal na niyakap ang asawa mula sa likuran. Masaya ka? Pagtatanong niya sa asawa. Oo naman. Ano ba namang tanong yan? Kapag ikaw ang kasama ko, bakit hindi ako sasaya? Nakaising sabi pa nga ni Emma sa kanya. Napangiti si Sandro at napatingala sa tahimik at mapayapang kalangitan. Piruin mo yun? Hindi tayo magkakilala noon. Tinulungan ko lang kayo. Tsaka narinig ko lang yung kanta ng mga bata sa jeepney. Pero heto tayo. Masaya na sa piling ng isa't isa. Heto ko't masaya na kasama ka. Nakukontento. Nasa buhay kapag ikaw ang kasama. Kumalas sa yakap si Sandro at pinaharap nga si Emma sa kanya. Mabuti na lang nakita ko ang mga bata at sundan sila. Kundi dahil doon baka hindi magtatagpong landas natin. Mahinang napahalakhak si Emma. Napapikit na nga lamang siya nang hinalikan nga siya ni Sandro sa noo niya. Mahal na mahal kita. Alam ng Panginoon kung gaano kita kamahal at wala na akong mahihiling pa na makasama sa hapang-habang buhay. Ikaw lang, Emma. Buong pusong wika nga ni Sandro matapos nga siyang mahalikan sa noo. Alam ni Emma na madali lang ang lahat
Ngunit sa maliit na panahon na magkasama sila, mabilis lang na nahulog ang loob niya kay Sandro. At hindi nga maiiwasan ni Emma ang magpasalamat sa mga anak niya na siyang naging tulay para magkakilala sila. Mahal na mahal din kita, Sandro. Higit pa sa buhay ko. Habang mas tumatagal, mas lalo lang na tumitibay ang relasyon na meron sila. Lalo pang nadagdagan ang kasiyahan sa mansyon nila nang may dumating na 2 biyayang alam nilang magiging testamento sa pagmamahalan nila. Ready na kayo, kids? Ani nga ni Sandro. Opo, Papa! Sabay-sabay na wika naman nila Emmanuel, Samuel at ng kambal na sina Alexa at Sander. Nasa market sila at nais nga nilang mamigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Ideya yon ni Emmanuel. Gusto niyang makatulong sa mga taong kagaya nila noon. Hindi naman umangal si Sandro at sinuportahan pa nga ang naging ideya ng tinuturing niyang anak. Doon nga'y nagsimula na nga silang mamigay ng relief goods. Maraming salamat po, wika pa ng mga to. Napangiti naman si Sandro at ibinigay ang microphone kay Emmanuel para ito nang mismo ang magsalita. Bakit ako, Papa? Ani pa niya. Ikaw ang may idea nito. Hindi sa ayaw ko. Gusto ko lang na ikaw mismo ang maging speaker dahil alam kong ito rin ang gusto mo, di ba? Tinanggap ni Emmanuel ang microphone at nagsalita na. Good afternoon sa lahat. Nandito po kami ngayon dahil gusto po naming ma-share po ang blessings na meron kami. Kagaya nyo, galing din kami sa hirap. Nangangaroling, namamalimos, naglalakad sa kalsada, kumakayod sa araw-araw. Pinabaliwala ang init ng araw para lang may makain ng pamilya. Galing kami dyan at alam naming hindi madali, na mahirap. Kaya isinagawa namin to para naman makatulong sa inyo. Hindi man malaki, hindi man masyadong marami pero alam kong makakatulong para sa pangaraw-araw. Alam naming mahirap ang kumayod sa araw-araw pero laban lang. Kaya natin to. Papaano ba? May patutunguhan din ang lahat. Makahulugan nga at may halagang wika ni Emmanuel. Doon ay napuno ng palakpakan ang naturang barangay market. Si Emma, na nakikinig na katanaw sa anak niya, ay hindi na lang maiwasan ng mapangiti at mapaluha sa saya. Masaya siyang lumaking responsable at may respeto ang mga anak niya. Mula kay Emmanuel, lumipat ang tingin nito kay Sandro. Nakangiti ito at proud na nakatingin kina Emmanuel at Samuel. Masaya si Emma na nakilala niya si Sandro na siyang handang magpakaama sa anak niya. Hindi nito kadugo si Emmanuel at Samuel pero handa itong magpakaama para sa mga bata. Nakakabilib ang kanyang wagas na pag-ibig. Sa paglipas ng panahon mas lalo pang tumibay ang samahan ng pamilya nila at doon nga ay mas masaya nga silang namuhay sa piling ng isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Sandro at Emma. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda,
Irma Valerio Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan, Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Uto.